Hi guys! Welcome back to another episode ng aking YouTube channel. It's been a while since the last time ako ay nag-upload. So, samahan nyo ako. Ipagpatuloy natin yung Singapore trip namin ng aking travel buddy. So, ang next stop na ipapakita ko ay yung nag-iisang Sultan Mosque dito sa Singapore. So, it's a free admission. Open siya from Thursday to Saturday. From 10 a.m., 12 noon, 2 p.m. and 4 p.m. So, may mga designated time lang na pwede kayong pumasok. So, hiwala yung pagpasok ng babae and hiwala yung pagpasok ng lalaki. Ito ay matatagpuan dito sa may Three Mosque Street, Singapore. So, malapit lang siya sa may Haji Lane. So, just a little brief history. Ang last na nag-rule na bilang isang sultan dito sa Singapore ay yung si Sultan Hussein Shah of Johor. Siya yung huling sultan na nag-reign before ma-colonize ang Singapore ng British. So, after ng British colony, na-adapt na ng Singapore yung parliamentary democracy system noong August 9, 1965. So, meron na silang presidente at meron din silang prime minister. So, ang present president ng Singapore ngayon is si Tharman Shanmugaratnam at ang kanilang prime minister ay si Lawrence Wong. So, ang isang mga requirement, kailangan talagang Singaporean citizen ka. So, yun lang ang aking little brief history dito sa Singapore. So, after natin doon sa Sultan Mosque, tawid naman tayo sa kabilang kanto. Ito ay tinatawag na Haji Lane, isa sa mga makipot na pedestrian lane sa buong mundo. So, according sa magazine ng Time Out, ang Haji Lane ay isa sa mga top 10 coolest street sa buong mundo. Siguro dahil sa kanyang architectural design kasi sobrang kulay ng streets na to, even yung mga building at yung mga shops, sobrang makukulay niya. Marami kang mabibiling mga pwedeng bilhin dito at marami din kainan dito sa area na to. More on, I think, mga Turkish food ang marami na nandito. So, dito rin kami nakabili ng baklava. At marami rin kainan na non-Muslim. So, kung gusto nyo punta dito, tawid lang kayo sa kabila. So, ayan. Ito yung sinasabi kong baklava ng Turkish na nakainan namin. Bumili kami dyan. And then, nakakatuwa kasi sobrang kulay nung store na yan. Makikita nyo after na binivideo ko yung food nila. Sa labas niya talaga, sobrang, alam nyo naman sa Turkish or sa Turkey, di ba, yung mga makukulay na gamit nila. Nakakatuwa, masarap sa mata makita yung mga ganyan kakukulay na structure dahil alam nyo naman na mahilig ako sa structure, siguro dahil sa natapos kong course. Ang isa sa mga natutuwa ako every time I traveled, tingnan ang mga architectural at structural design ng kada lugar dito sa Pilipinas or other part of the world. And then, next stop namin pinuntahan, itong skydiving iFly dito sa Singapore na matatagpuan sa may Siloso Beach. So, open siya from 10 a.m. until 10 p.m. So, ang price range niya, nag-range siya ng roughly around 3,500, depende sa exchange rate. Kasi ang exchange rate ngayon ng Singapore ay nasa 40 plus na. Last time na nagpunta kami is 48 pesos na. So, may option kayo, either single or twice kayong lilipad. So, magkaiba yung price nun. So, pwede rin tandem. Basta marunong kayo. So, before kayo na sumakay o lumipad, meron mo ng mga safety precautions or i-briefing muna kayo kung paano, ano yung dapat na position nyo or ano yung mga dapat yung gawin. So,
feet and yung lapad niya is 16.5 feet. Ito yung isa sa pinakamalaking wind tunnel sa buong mundo. So, gawa pala ito sa acrylic glass na makapal. And then, isa sa mga requirement bago kayo makasakay ay kailangan 7 years old above. Yung weight nyo is meron silang certain weight limit. Pag magpas kayo doon, hindi kayo pwedeng lumipad. Pero, it depends pa rin. Sila yung mag-a-approve or disapprove. And then, isa rin, sa requirement, kailangan hindi kayo pregnant. So, tatlong pair kami dyan. Per person, ililipad kayo ng mga 1 minute and 30 seconds. Tapos, twice kayo niyang ililipad. So, first siya muna yung nagpakita kung paano gawin. And then after that, siya na yung mag-encourage sa amin na, okay, kayo na. Medyo nahirapan kami at first, pero okay lang kasi nag-e-enjoy naman kami. At kakaiba pa rin kasi itong indoor skydiving na to. Syempre, wala pa rin makakatalo sa talagang outdoor skydive na walang limit ang gagawin mo. Ang gagawin mo lang is tumalon kung gaano kataas yung tatalunin sa outdoor, di ba? Pero ito kasi, hindi niya hiyahayaang tumaas ka ng sobra. Baka kasi humampas ka sa sobrang lakas ng hangin. At least nandun pa rin siya para i-guide ka or para hawakan ka niya just in case na medyo mataas na yung lipad mo. So, may certain limit lang din sila kung hanggang saan pwedeng lumipad ang beginner. Pero pag professional ka na, hahayaan ka na kahit hanggang sa mataas, kaya mong abutin, pwede yon. As long as you are a professional indoor skydiving. So, maganda naman experience dito. Uulitin ko pa ba? Yes, pero medyo mahal lang siya. Nasa 3,500 kasi isa lang yung ginawa namin. Pero pwede mo siyang gawin twice. Nasa 5,000 na yata yon. Pero tinry lang namin siya, charge your experience. And alam ko pag bumalik ka ulit dito, may discount ka na sa next time na babalik ka at itry ulit yung kanilang indoor skydiving. So, ano naman yan? Maayos naman siya. At hindi naman ganun kasakit or hindi ka naman masasaktan talaga sa activity na to. Nakakatuwa kasi at least marami ng turista ngayon. Bumalik na yung turista dito sa Singapore at saan man panig naman to. So, ayan na siya. Nagpakitang gilas na naman siya. So, nung una, siya din, nagpakitang gilas siya. Tapos, nag-encourage siya kung sino man yung medyo gusto pang lumipad. So, ako hindi na. So, twice lang. Hindi ko na siya in-experience. Pero yung isa namin kasama na turista, sinubukan niyang lumipad hanggang mataas. Pero kasama niya yung coach na yan. And after mong lumipad dyan, makakakuha ka ng certificate na ikaw ay lumipad at ito yung date, may firma din ng isang professional indoor skydiver. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ang aking next stop na ipapakita ay doon naman sa Universal Studios Singapore. So, pangalawang beses ko na sa Singapore at doon sa Universal at maraming mga amusement rides na mag-open sa 2025. Meron na rin doon ng Minion ride. So, ang pinaka-gusto ko doon is yung Transformer talaga. Sobrang gusto ko yung Transformer. Sobrang ganda at nakakaaliw siyang sakyan. At pwede siya pang bata talaga. So, hanggang sa muli, ito ang inyong lakwatsara ng appraiser na walang sawang magpapakita sa inyo ng mga kakaibang lugar dito sa Pilipinas at sa panig ng mundo. Maraming salamat!